Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa na another reading. And this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at ang mga bago po nating mga viewers. Binabati ko po kayo ng maligayang bagong taon, maligayang pagpasok po ng 2024 at maging masagana po itong taon na to para sa inyo. Sana po naging masaya at kaaya-aya po yung celebration nyo ng New Year. San man party po kayo ng mundo. Okay? So, tingnan natin ngayon kung ano yung message o mensahe na mababasa natin para sa iyo, Gemini. Okay, ito ay para sa January 2024. Why can't I move on from you? I don't know where to start. It is dark without you. Okay? So, ang sinasabi dito, Gemini, na nahihirapan, no? Nahihirapan, could be you or your person, nahihirapan mag-move on sa relationship na to. Kasi, well, the fact na hindi ka niya maalis sa kanyang isipan, no? I mean, ando ka palagi sa kanyang puso at damdamin. Hindi ka niya makalimutan, obviously. Kaya, hindi makapag-move on. Tinatanong din niya to kung bakit nga ba hindi ko kayang, alam mo yun, makalimutan ka. Hindi madali. Hindi talaga. Walang bagay na binigyan mo ng halaga sa mahabang panahon na bigla lang mawawala. Not unless meron kang sakit sa pag-iisip, no? Nagkaroon ka ng Alzheimer's or dementia, o sabihin natin amnesia, okay? Makakalimutan mo talaga. Pero kung ikaw ay isang normal na tao, wala na ka namang problema sa pag-iisip, hindi talaga. Hindi mo basta maaalis yan. Panahon ang magdidictate kung ano, kung kailan ka mag-heal, no? Nasa sayo kasi yan How you gonna be healing yourself to move forward. Kasi yung pag-move forward, sumusunod dyan ng I don't know where to start. Paano ulitin o mag-umpisa muli, no? To pick up yourself again after what had happened. Kung bumaksak ka, 'di ba? It is already hard enough to stand up, but hindi naman siya imposible, but you just need to really give yourself that energy or force to stand up and start all over again. Mag-umpisa muli. Ang pag-umpisa muli, hindi talaga madali. Lahat ng tao, kung ano man yung sitwasyon na dadaanan niya, talagang dadaan ka sa isang pagsubok, challenge o struggle o paghihirap. Kasi nga, inuulit mo o gumagawa ka ng panibagong pag-uumpisa. So, pag ang umpisa kasi is something na hindi mo alam, kung kinangangapa ka pa doon, talagang merong challenges o kaya may struggles, no? Pero hindi, sabi ko nga, hindi ito imposibleng mangyari. Nagagawa ito dahil determinado ka na mag-umpisa muli. Ang dapat mo kasing alsin, kung talagang gusto mo na mag-move forward, is the fact na
tanggap mo na itong taon to ay wala na sa buhay mo. Number 1. Number 2, huwag mo nang balikan yung mga nangyari noon. Number 2, di ba? Kasi dun, pag binalikan mo yun ang binalikan, syempre, lalo kang, kung gawa parang naiisip mo na, oo nga no, malungkot ako kung wala siya sa buhay ko. You will dwell on it. Lalo mong pag-iisipan yun. Unless talaga na you're determined, yung pag-i-start all over again is to makuha mo siya muli, no? To be with that person again. That the question is, ganun din ba yung feeling ng person mo sa'yo? Gusto ba niya talaga makipagbalikan sa'yo? Kasi some people, di ba? Once they said, no, I'm done and over with, that's it. Talagang aalis na siya. Hindi na siya titingin muli, no? Sa kanyang likod. At ang kanyang focus na ngayon ay paharap. Lahat patungo kung saan man direction niya na dapat puntahan. So what I'm saying is, there are people that won't be looking back anymore sa past and will just focus sa kanya sarili para to move forward. No? So, yung idea na you want to be with your person again or your ex, baka hindi matuloy kasi kung hindi na kayo pareho lalo. Lalo na kung hindi kayo pareho na nang nararamdaman sa isa't isa. Okay? So, you have to accept that so you can move forward. Diba? Now, tignan natin kung ano yung message na makukuha natin sa tarot. We have here the 8 of Swords, the 6 of Wands, the Ace of Swords, the 2 of Pentacles, and the 7 of Swords. Bottom niya, Gemini, is the 3 of Swords. Ahay. Ahay, sakit. Sa aking mga minamahal na Gemini, alam niyo na siguro ibig sabihin nito, no? Picture pa lang nababasa niyo na, di ba? Dumaan ka sa isang matindi at masakit na sitwasyon, kaya ikaw ay lumuluha, no? In other words, nasugatan ng iyong damdamin. No? Kaya wala ganun talaga di ba? Lahat tayo nakakaranas nito. One way or the other, it is telling or teaching you lessons. Kaya, after mo naramdaman itong hindi ka aya-ayang pangyayari o sitwasyon o damdamin, naisip mo na mag-isa muna, no? Just to be with yourself, with the Hermit card. Energy coming from a Virgo. Gusto mo mag-isa, gusto mo mag-isip, gusto mo mag-meditate, mag-contemplate, mag-analyze, balikan yung dati, yung nakaraan, ano bang nangyari, bakit ba nagkaganito, yung takbo ng relationship, ano yung pagkakamali ko, ano yung pagkakamali niya, ano yung kulang, ano ba yung sobra, ano yung hindi nagawa, ano yung hindi natin nabigyan ng attention, mga ganong question. Kasi pag ikaw ay nandito sa hermit mode na to, ang tendency mo kasi is talagang malalim na pag-iisip, malalim na pag-a-analyze sa sitwasyon na pinagdaanan mo. Ang kaya ka nag-iisa dito is kasi humihingi ka ng sagot, yung mga sagot sa katanungan na yan, yung mga sinabi ko. Gusto mong maintindihan kung ano yung nangyari. Kasi nga, ito yung pagkakataon na dapat naiintindihan ko to para alam ko na sa susunod na hindi ko na siya gagawin muli. Diba? Now, with the 2 of Wands, kaya ako nag-iisip ng malalim, kaya ako nagme-meditate o gusto ko maging mag-isa muna kasi para yung pagdidesisyon ko sa susunod. Yung pagdidesisyon ko to move forward.
No, kasi yun yung kailangan ko eh. Yung kailangan ko na magawa para sa sarili ko. Ano na yung susunod? Now, yung first card mo dito, Gemini, the Eight of Swords. Yung tingin mo ba sa sitwasyon mo is parang wala nang kapag-asa. Para bang wala na eh. Talagang ang nakikita ko is, o actually ang hindi mo nakikita, it's the other way. Kasi kung gaba, bulag ka sa katotohanan na hindi, may pag-asa pa to. Hindi na meron tong magandang outcome. No? Kung man to naramdaman, bakit ako nasugatan sa damdamin ko, o ba't ako naluha, bakit ko naramdaman itong mga masasakit na bagay nito? Kasi meron tong gustong sabihin sa akin. Yun yung dapat nakikita mo doon. That's the positive side of it. Hindi yung negative na gusto mo lang na na sabihin, kaya ito nangyari kasi talagang gusto ko saktan ito eh. Gusto ko nito paluhain. Gusto ko nitong talagang maging miserable. Hindi ganun dapat ang pag-iisip natin. Dapat ibukas mo ang iyong mga mata. No? Bigyan mo ng freedom yung sarili mo to be able to feel that you are given a second chance or many chances. It's just a matter of your choice kung ano ba talaga yung dapat mong gawin sa susunod. Kasi hindi naman totally no? You want to be successful. Sino bang hindi? With the Six of Wands, no? But the only way for you to be successful is to have a change of mindset. Palta mo yung pag-iisip mo, yung attitude mo, no? Yung ito. Alsin mo to. Na parang pakiramdam mo wala na pag-asa. You have to change that to be successful. That is a challenge. And of course, yung action taken is have this new beginning, no? Be very honest with yourself. Mag-umpisa ka muli ng pagsasabi sa sarili mo na, oo, ito yung gusto ko. Oo, tama ka. Ito yung talagang alam ko makakabuti sa akin. In other words, kausapin mo yung sarili mo. No? Alamin mo muna mabuti. Paano? O ito ba talaga yung gusto ko? That's how you start all over again. Kasi you're telling here, yung message kasi dito is, I don't know where to start. Hindi mo alam paano mag-umpisa muli o saan mag-umpisa muli. Now, this is the answer. Having that new beginning is to be honest first with yourself. Kausapin mo yung sarili mo and be honest with you. No? Na alam mo, no? In other words, yung being truthful and in reality. Yung sa katotohanan lamang. Hindi yung nag-iilusyon ka o gumagawa ka ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Kung talagang wala na, tapos na, ending na, tanggapin mo yun. That's it. That is the reality of it. We have ended, we finished. Ayaw niya na sa akin, meron na siyang ibang gusto. Hindi ako yung para sa kanya. That's it. Move on. Di ba? And then the intention. Intention mo is maging balance ka. To balance yourself. With the Two of Pentacles. Siyempre, mas mahirap kasi kung hindi balanse. Diba? The reason this is two, diba? Because we have two hands. So there are two things that you're holding. Kasi imagine mo kung dalawa lang yung kamay mo at saka tatlo o apat yung kailangan mong ganunin. Mahirap na, diba? You need to constantly move to balance it. Here, you're just given exactly two hands with two things for you to hold. Dalawang bagay na hinahawakan mo rin. So, alam mo, yung isa maangat mo, at the same time, yung isa rin maangat mo. Pareho, diba? Pareho. Ganun eh. Kaya mo, in other words, kaya mo. Yung ibinibigay sa'yo na pagsubok, kayang-kaya mo. In other words, you're in control.
of that. In control of your emotion. You're in control of starting all over again. Now, ano ba yung advice? Diba sabi ko nga is, maging tapat ka sa sarili mo. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Huwag ka man loko ng ibang tao at huwag ka man loko ng sarili mo. Diba? Sabi nga nila, you can fool other people or you can even fool yourself, but somehow, you also know exactly if you're fooling yourself. Alam mo kung niloloko mo rin yung sarili mo eh. Diba? Para tayong gago nun. Excuse my word. Pero, di ba ganun yun eh. Kaya, maging honest ka lang. Tanggapin mo yung katotohanan. Alamin mo kung ano yung dapat gawin para makamove forward ka. Kasi itong nangyari sa'yo, tapos na to eh. Tinatanong mo na lang bakit hindi ka makamove forward. Kasi hindi mo matanggap yung katotohanan. Once natanggap mo yun, you release that feeling to God. Magiging madali lahat ang pangyayari. Because acceptance is the key. Ito yung pinakasusi is yung pagtatanggap. Tanggap mo sa sarili mo na ito talaga yung nangyari. And you cannot do anything about it. I mean, na ang nakokontrol mo lang talaga is you. Ikaw, yung sarili mo, yung damdamin mo. You cannot control your person. Kahit na anong hawak ang tao ang gawin mo dyan. Hindi mo makokontrol yan. May sarili siyang damdamin. May sarili siyang pag-iisip. May sarili siyang desisyon. Diba? Kaya, ikaw, yung sarili mo, kontrolin mo yon. Alam mo kung ano yung dapat gawin, anong dapat na plano, ano yung susunod, ano yung tama, ano yung makakabuti sa'yo. Okay? Para hindi mo maramdaman ito. No? Pwede hindi maramdaman yan. So, tingnan natin. Bakit andito yung 8 of Swords? We have the Death, the 10 of Cups, and the Page of Pentacles. Ano ba yung hindi mo matanggap na natapos na ang kaligayahan mo? No? That is the message. Your happiness ended. That is what you cannot accept. Kasi umalis na siya eh. Diba? Wala siya. Kung ba nag-decide siya na umalis, iwan ka, maghanap ng iba, whatever kung ano man reason yun. The point is, something ended. May natapos. May nabago. May naiba. Ano yung pag-iba na yun? Na apektuhan ang aking kaligayahan, ang aking happiness with this person. And that is the message na natanggap mo sa pangyayari na to. Bakit andito yung 6 of Wands? We have the 4 of Cups, the Star, and the King of Cups. Now, paano tayo magiging matagumpay, di ba, sa pangyayari na to is kung merong bagong love na dadating, Gemini, huwag mo i-ignore. Huwag mo isang tabi o huwag mo ibaliwala. Binibigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng God o ng universe to have another love, another new love. You know, kung yung feeling mo is parang ayaw mong pansinin o hindi mo binibigyan ng effort ito or energy, mawawala yon. Kahit papano, somehow, that new love would heal you, no? Yung bagong pag-ibig na to is makakatulong sa paggamot sa'yo, to heal that pain, yung pinagdaanan mo rito. Di ba ang ano nila is, para makalimutan mo yung dati, kailangan may kapalit. Well, that's one way. It might help, no, for you to heal.
To heal kasi there is another love. Di ba yun ang sagot? Ano ba ang sagot sa masakit na pag-ibig? Kundi another love. Di ba? Another pag-ibig. With the King of Cups. So you might be dealing either with an Aquarius or Cancer, Pisces, or Scorpio, or meron sila nito sa kanilang chart. Okay, Gemini? So, yun, no? It's the idea na kung gusto mo talaga na maging matagumpay dito, huwag mong ibaliwala yung pagkakataon na binibigay sa'yo na magkaroon ka ng panibagong relationship o panibagong love. Maybe this time, baka hindi mo akalain, no? This time, totoo na to. With the King of Cups, na talagang ito na yung the one, yung love mo. Kasi kahit papano, I think you have prayed for it, you wish for it, you are asking to be healed about it, no? Yung healing na yun, na mawala na tong past na to sa'yo, mag-get over mo na siya once and for all. Hindi mo alam, no? Unless you give energy to this. Kasi nga sabi ko, kung isasantabi mo to, wala, hindi mo malalaman na siya pala yung magiging gamot ko sa aking sakit. O siya pala yung solusyon ko sa mga naging problema ko noon. Parang ganon, okay? So, the Ace of Swords, bakit andito siya? We have the Temperance, the Seven of Cups, and the Four of Wands. Itong bagong pag-umpisa natin, no? As long as you are very honest with yourself, magiging balanse ka ulit. Yun yung mangyayari, no? Basta maging honest ka lang sa sarili mo, you will gain that balance that you need. Choosing other things would be a breeze for you. Magiging madali na, no? Kasi alam mo na yung sarili mo eh. You could easily say na this is what I want, this is I don't want, this is what I need, this is just something that I could use for a while. Mga ganong idea. And that would lead you to this person na talagang very serious with you, to wanted to have this solid foundation with you eventually. Kasi nga ganun ka naka-sure sa sarili mo. In other words, nag-focus ka sa sarili mo, inayos mo yung sarili mo, minahal mo muna yung sarili mo. And by doing that, you're attracting the right person to come into your life. No? With the Four of Wands. Ito yung pag-uumpisa, no, with the Four of Wands of having that proposal, that marriage proposal. Kasi nag-i-establish ka na dito ng tamang pundasyon sa relationship. So, if you know exactly what you want, and it makes you very balanced, you're attracting that right person to come into your life. Now, bakit andito yung Two of Pentacles? We have the Seven of Wands, the King of Pentacles, and the Empress. Now, yung intention mo is of course to balance yourself. Kasi, obviously, now you are more in control of you, yung emotions mo. So, you know how to defend yourself and be very stable and secure about who you are because you know your standard, Gemini. Kung gaba parang matigas ka na eh, kaya mo to. Once you be honest with yourself, na magiging balanse ka na ulit sa sarili mo, magiging alam mo na kung paano protektahan yung iyong damdamin,
at maging stable and secure ka, at maging Empress ka, yung energy na to na alam mong hindi ka hahabol kahit kailan dahil ikaw yung hahabulin. Okay? Now, ba't andito yung Seven of Swords? Ba't andito yung Seven of Swords? We have the Three of Cups, the Sun, and the Queen of Wands. Now, di ba sabi ko is, huwag kang magsinungaling sa sarili mo, na huwag kang magsinungaling din sa ibang tao, huwag mong lokohin, huwag mong dayain ang sarili mo. Bakit? Kasi, it will bring that, yung feeling of, you have reconciled with yourself, no? Yung nagkaroon ka ng yung opportunity na maayos muli yung sarili mo, and that will bring you happiness, no? With the Sun, and joy and excitement, you know. Ito kasi, you might be dealing with a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius, Gemini. No? Leo, Sagittarius. So definitely very fiery. Something very exciting. Kaya nga something very fun. Happy. Excitement. Ito yun Basta wag mo lang lokohin yung sarili mo. Huwag kang mangloko ng ibang tao. Huwag kang magsinungaling. Diba? In other words, ano yung hindi mo dapat ginagawa sa kapwa mo rin gagawin sa'yo. No? Be honest with yourself. Yun yung sinasabi ko dito. Be honest with yourself. Now, ano ba yung mga zodiac sign na nakita natin? Again, Aries, Leo, Sagittarius. Of course, we have a Leo again. We have a Taurus and Libra. We have an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. We have another Scorpio here. Aquarius. Okay. Sagittarius again. So, yun yung nakikita nating mga possible zodiac signs that you might be dealing but not necessarily. Okay? So, tingnan natin ano yung advice sa'yo. Ano yung advice for Gemini? We have, be proud of yourself. Last quarter moon in Taurus. Be proud of yourself. Yeah. Last quarter moon in Pisces. Talk less, feel more. Damdamin mo muna. Last quarter moon in Cancer. Take a breather. Hinga-hinga ka. Huwag masyadong tense. Now, natin, ma-overcome ba ni Gemini ito? Yung kanyang ex? Ma-overcome ba niya ito? It says here maybe, still the Seven of Swords. So, andun ka pa sa proseso, no? Na inaalam mo pa yung sarili mo. You're still trying to, parang nakikita ko kasi dito, sa totoo lang, Gemini, no? Real talk tayo. You're in denial. You're in denial pa. Andun ka pa sa stage na yun, you're in denial. Kaya maybe, sinasabi, baka. I'm showing you, these two cards are the same. Seven of Swords, the Seven of Swords. Ito yung outcome natin, di ba? Ano ba yung tanong natin? Ma-overcome ba ito ni? Maybe. Nakadepende talaga sa'yo, di ba? Nakadepende. So, ano yung timing natin dito? Kailan kaya ma-overcome ni? Ayan. Kailan ma-overcome ito ni Gemini? Kailan mo overcome ito ni Gemini? Did I mention Cancer? Sorry, Gemini.
around May. So, around May, kung ba parang, I think more or less you have overcome this particular feelings or situation. Malakas ka na, in other words, na nakayanan mo na, no? Nabigyan mo na ng ample time yung sarili mo to heal and prepare yourself for the coming of a new love. Okay? So, tingnan natin, ano bang characteristics yung possible na person na mamimit mo. Maigsi ang buhok. Someone who is protective. Mahilig sa sayaw. Diretso ang buhok. So, maigsi na, diretso pa. So, straight hair siya na short hair. Okay? Hindi yung short na curly. Okay? Masipag. So, hardworking yung tao. And a fire sign. Aries, Leo, or Sagittarius. O meron siya nito sa kanyang chart. Okay, Gemini? So, I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.